Marami dyan gumagawa ng mabuti. Pero hindi naman si Jesus ang dahilan. Marami dyan. Bakit ka tumutulong? Ba't ka nagbibigay? Bakit ka gumagawa ng ganito? Para iboto nila ako? Hindi si Jesus ang dahilan. Para pag nakaupo na ako, magnanakaw na ako. So biro mo, ikaw pa naging dahilan kaya siya naging magnanakaw dahil binoto mo siya. Kaya lahat ng mga bumoto sa magnanakaw, lahat ng kasalanan ng magnanakaw na nakaupo, kasalanan mo din yun, sabay-sabay kayo sa impyerno. Ang dahilan kasi, hindi naman magnanakaw yan pag hindi mo siya niluklok. Kaya bawat bilyones na ninanakaw niya, bilyones din ang kasalanan mo. The Lord be with you. And with your spirit. A reading is from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking they will respect my son. But the tenants saw the son, and they said to one another, "This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance." They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. "What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered, "He'll put those wretched men to a wretched death and leave his vineyard to other tenants, who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the scripture, the stone that the builders rejected has become the cornerstone? By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." When the chief priests and the Pharisees heard this, his parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The sad reading is from the Gospel of Matthew, chapter 21, verses 33 to 43 and 45 to 46. Let us pause for a while and let us reflect on the said Gospel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, para maging malapit tayo sa isa't isa at magkakilala na rin, batiin natin yung mga katabi natin. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Alam ho nating lahat, pero hindi lang pinapansin ng iba. Kaya ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Alam pero hindi pinansin. Alam natin na lahat ng gagawin natin ay may kapalit. Amen? Pag gumawa ka ng mabuti, ano ang kapalit? Mabuti. Pag gumawa ka ng masama, ano ang kapalit? Masama. Kaya pag may masamang nangyayari sa buhay mo, sino may kasalanan?
No, sinisisi ang gobyerno, kaya magrarally, no? Sinisisi ang Diyos, no? Pero ni minsan, hindi nila sinisi sarili nila. So anything that we do has a consequence. If you do good things, it will bear good consequence. If you do bad things, it will bear bad consequence. Kaya, subukan niyo pong gumawa ng mabuti. Pakiramdaman niyo po, mayroong biyayang dumarating. Amen? Actually, yung mga nagsisilbi sa simbahan, yung mga active sa simbahan, yung totoong active, ha? Nakikita lang natin sila. Pero hindi niyo ba natanong na, ano kaya yung pakiramdam nila? Ano kaya meron sa kanila na wala sa amin? Bakit sila aktibong-aktibo sa simbahan? Kami wala. Simba lang. Minsan, madalang pa magsimba. Pero mga yan, halos araw-araw nasa simbahan. Ano meron sa kanila? Alam nyo, marami. Napakarami. So, puntahan natin yung Matthew chapter 21 verse 42. Yung huling parte ng Ebanghelyo ngayon. Hindi natin to pinapansin, lalo na mga kabataan. Yung mga kabataan kasi hindi nila iniisip yung patutunguhan nila eh. Ini-enjoy na lang nila yung mga good time nila eh. Ano yung gusto nilang gawin? Kayo mga magulang, nagsawa na kayo sa pagpapaalala sa anak nyo. Sila galit na galit pa. Kasi wala silang pakialam talaga eh. Gusto lang nila yung the moment, they just have fun, no? They are entertained. No? Pero pag tumatanda ka na, mga kaedad ko at yung mas matanda sa akin, di ba? Ano na pinag-uusapan natin? Pag ako'y namatay. Kamatayan na eh. No? Kasi may nararamdaman na. Masakit na yung tuhod, marami na maintenance, kailangan mo na ng pera pang check-up, kailangan mo na yung pandoktor, no? Tapos sa umaga, dati pagkagising mo, tayo ka agad, takbo rito, takbo doon, daming gagawin. Ngayon pagising mo, hirap na hirap lumakad, no? Di ba yung iba? Sabi nila, Father, ba't gano'n? Nag-exercise naman ako. Pero yung pagising ko sa umaga, ang hirap tumayo. Hirap tumayo. Bakit? Para bang hinihila kang pahiga ulit. Habang tumatanda ka, hindi ka patayo ng patayo, kundi pahiga ng pahiga. Sa sementeryo kasi nakahiga lahat yun nandun eh. No? Tinatawag ka na ng sementeryo, uwi ka na. Pag iniisip mo yun, yung kamatayan, yung huling hantungan natin, iniisip mo na, saan kaya ako pupunta? Sa langit o sa impyerno? Pero yung mga kabataan, hindi iniisip yan. Wala silang pakialam sa langit o impyerno. Pero pag may edad ka na, o kaya may sakit ka na, may nararamdaman ka na, yung parang pagbukas ng mata mo, parang sinusundo ka na ng lola mo, ng nanay mo. No? Napapanaginipan mo na yun. Napanaginipan mo si nanay. Sabi ni nanay, halika na anak. No? Halika na anak. Matagal nang patay yung nanay mo. Pero tinatawag ka, sinusundo ka na. Doon mo na lang maiisip na, what will happen to me? Saan kaya ako patutungo? Ang sagot niyan sa Matthew chapter 21 verse 42. Basahin ko ha. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit. Tanong, who are those whom the kingdom of God will be taken away? Malinaw na kasagutan yan sa mga tanong natin na pag namatay ako, saan kaya ako pupunta? Sa langit o sa impyerno? Yung mga hindi pupunta sa langit, ito ang sagot. Who are those whom the kingdom of God will be taken away? Hindi ibibigay sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos, pati ang kaharian ng Diyos. Hindi ibibigay. Kanino to? Ito yung grupo na people, those who will have the kingdom of God taken away from them are represented in this parable by the tenants of the vineyard. It is clear that one of their greatest sin is greed. Yung mga greedy people, sa inyo to, sabi ng Ebanghelyo, the kingdom of God will be taken away. Yung mga sakim. Kaya tanungin mo sa sarili mo, greedy ba ako? Sakim ba ako? Pag ang sagot mo, oo, sa'yo to, sinasabi ni Jesus, sakim ka dito sa mundo, pag namatay ka, sakim ka rin. Wala kang aasahan. Nakaharian ng Diyos. Lahat ng ginawa natin sa mundong ito ay may kapalit. Pag gumawa ka ng mabuti, may mabuting kapalit. Pag gumawa ka ng masama, may masamang kapalit. Kaya yung mga nagsisilbi sa simbahan, you're so unselfish. Kinalimutan niyo sarili niyo. Kaya,
The kingdom of God belongs to you. Kaya dito ka pa lang sa lupa, nakangiti ka na, alam mo na saan ka patutungo. Yes! Yes! Kaya tingnan nyo sila, mukhang bata, masaya, jolly, happy, no? Yung iba, hindi pa tapos yung misa, umaalis na. Nakikita ko yan dito no? Nagsisimula pa lang ang misa, in the name of the Father, Son, wala, nung malakad na iba palabas, no? Yung iba, homily pa lang, maalis na, no? Yung iba, pagkatapos ng komunyon, hindi na babalik sa upuan, umaalis na, para bang sunog na sunog sa loob ng simbahan. Talagang demonyo at impyerno ang pakiramdam nila sa loob ng simbahan. Pero yung mga nagmamahal sa Diyos, pagkatapos ng misa, hindi yan umaalis. Nagmo-morning prayer pa mga yan. Nagdadasal pa mga yan. Mas mahaba pa ngayon dasal nila kaysa sa misa no? Pagkatapos yan, hindi uuwi. Saan pupunta? Magkakape pa sa Julie's, kwentuhan, no? Kwentuhan, para bang, ang saya-saya dito. Saya-saya dito. Kaya yung mga mister nila, nagagalit sa kanila. Palagi silang inaaway. Mas matagal ka pa sa simbahan kaysa dito sa bahay. Misis naman nila, hindi sumasagot. Bakit? Pag sumagot sila, mas lalo silang mag-aaway. Tahimik lang sila. At sabi ko nga, manhid yung mister Hindi niya magets. Kaya mas masaya yung misis niya dito. Mas matagal siya sa simbahan kaysa sa bahay. Kaysa sa bahay, puro away, puro gulo, puro sama ng loob, puro galit. Bakit ka naman pupunta doon? Dito ka na lang, ang saya-saya dito. Ang saya-saya. Walang away, walang gulo, walang murahan, walang galit. Kita niyo sila doon, nagtatawa ng tawa. Pag masaya yung tao, hindi mo nararamdaman yung oras. Pag tingin mo, alas 10 na. Kaya yung mister mo nagagalit. Ilang oras ba yung misa dyan? Di ba alas 7 yung misa? Ba't alas 10 ka na umuwi? 3 oras ba ang misa? Ay, hindi naman. Bakit alas 10 ka na? Kasi mas matagal ako doon. Mas matagal akong wala sa'yo. Mas masaya ako. Kaya, number 1, greed. They are selfish. Selfish people has nowhere to go. They see the vineyard as a place through which they can enrich themselves and care little about the good of others. At yung isang grupo naman ng tao, group of people, those whom the kingdom of God will be given so that it will produce good fruit, are those who understand that the central purpose of life is not to simply enrich themselves. Alam niyo po, huwag niyo munang isipin yung pera. Ang pera ay dumarating kasunod. Gumawa ka na mabuti. Yun yung sinasabi natin kanina. Anything that you do has a consequence. Pag gumawa ka na mabuti, may mabuting kapalit. Pag gumawa ka na masama, may masamang kapalit. Kaya huwag mo na isipin yung pera. Isipin mo muna gumawa na mabuti. Ang pera kasunod. Kasunod ho yung pera. Kasama ho yan sa blessing ng Diyos. Ang Diyos ho, magbigay ng blessing. Hindi lang spiritual blessing, pati material blessing. Isipin mo rin yung iba. Kaya iba dito, nagbibigay ng katekisi, may feeding, lahat ng pwedeng gawin na mabuti sa kapwa, Kita ko yung iba, naglilinis dito, Biro mo, nililinis nila isa-isa yung upuang yan, ang dami niyan. Bakit? Iniisip nila, para yung mga papasok dito, yung magdadasal dito, malinis. Inisip nila, hindi nila sarili. Pag sarili nila, who cares? Inisip nila, para yung mga uupo dyan, magdarasal dyan, Yung upuan nila, malinis, maayos. Alang-alang sa Diyos, gusto nila na yung pagdarasal mo at relasyon mo sa Diyos ay maging malalim, maayos. Sa pagpupunas man lang, paglilinis, maging bahagi sila sa magandang yung relasyon. Iba kasi pag maalikabok, madumi, sandali lang umaalis na kaagad, kaya hindi naging malapit kayo kay Jesus. Kaya kayo naging malapit dahil malinis, maayos. Sino gumawa niyan? Yung mga nanahimik doon sa isang tabi na they try to be part of your relationship with God. Akala nyo hindi sila parte ng relasyon nyo sa Diyos? No, they are part. Hindi nyo lang sila napapansin. These are the people who are constantly looking for ways that they can be a true blessing to others. Pero nasa sideline lang yan. Hindi nagpapakilala. Tahimik lang yan. Pero ang daming taong nakinabang sa kanilang ginawa na hindi sila napansin. Sino lang nakapansin? Ang Diyos. Kaya ang Diyos, they are being blessed by God. It's the difference between selfishness and generosity. Generosity is not only giving money. Generosity is when you do something good to others, even non-financial. Kaya tayo mga Kristiyano, we call ourselves Christians. Christian means followers of Christ. If you are followers of Christ, you don't only follow Jesus.
You also believe in the teaching of Jesus. You believe in helping other people. So we Christians are called to build up the kingdom of God here on earth through generosity. So, papapalawakin natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa kapwa. This is done through works of charity. But it must be a charity that is motivated by the gospel and as the gospel as its ultimate end. Hindi ka naglinis ng upuan dyan o tumulong sa mga mahihirap dahil gusto mo lang gumawa ng mabuti. No. Walang laman yun. Gumagawa ka ng mabuti because you want to spread the message of Christ. You want to build the kingdom of God. Caring for the needy, teaching, serving, and like are all good only when Christ is the motivation and end of goal. Pag tinanong mo, ba't ka nagsisilbi sa simbahan? Ba't ka gumagawa ng mabuti? Ba't ka tumutulong? Sabihin mo, mabait kasi sa akin ang Diyos ko. Kaya gusto ko rin maging mabait sa kapwa para ipakita ko yung pagmamahal ko sa Diyos ko sa pamamagitan ng pagmamahal ko ng kapwa ko. Sino ba ang Diyos mo? Si Jesus. Di may laman yung ginagawa mo. Our lives must make Jesus more known. Yun. Tuwing gagawa ka ng mabuti, hindi yan para sa sarili mo. Para ipakilala ko si Jesus. More understood and followed. Para sila din, gayahin ka. Hindi dahil sa'yo. Dahil gagayahin ka nila, ikaw magiging idol. No. Gagayahin ka nila dahil sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, naging mabait ka sa kapwa, gusto rin nilang mahalin si Jesus para sila rin maging tulad mo na magmahal ng kapwa. Si Jesus ang naging dahilan. In fact, even if we were to feed a multitude of people in poverty, care for those who were sick, or visit those who were lonely, but did it for reason other than to ultimately share the gospel of Jesus Christ, then our work would not produce the good fruit of building up the kingdom of heaven. Marami dyan gumagawa ng mabuti. Pero hindi naman si Jesus ang dahilan. Marami dyan. Ay, bakit ka tumutulong? Ba't ka nagbibigay? Bakit ka gumagawa ng ganito? Para iboto nila ako? Hindi si Jesus ang dahilan. Para pag nakaupo na ako, magnanakaw na ako. So biro mo, ikaw pa naging dahilan kaya siya naging magnanakaw dahil binoto mo siya. Kaya lahat ng mga bumoto sa magnanakaw, lahat ng kasalanan ng magnanakaw na nakaupo, kasalanan mo din yun, sabay-sabay kayo sa impyerno. Ang dahilan kasi, hindi naman magnanakaw yan pag hindi mo siya niluklok. Kaya bawat bilyones na ninanakaw niya, bilyones din ang kasalanan mo. Yung iba naman, active sa simbahan. Pa-Bible, versikulo, kapitulo. Pero ang habol naman nila, hindi naman si Jesus. Pera. Pagkatapos sila mag-preach, love offering ka agad. Love offering. Kaya ako, galit na galit ako sa envelope. Sabi ko, yung pera na yan, pagkailangan natin, bibigay ni Jesus yan eh. Huwag muna pera isipin natin, magsilbi. Yung pera, pag nakita ni Jesus nangangailangan ng pera, magpapadala siya ng tao na magbibigay ng pera. Kaya nung dumating ako, inalis ko yung envelope. Pero pinabalik nila. Sabi ko, pag binalik niyo, aalis talaga ako dito. Umanap kayo ng pari na mukhang pera. No? Puro pera, pera. Wala. Nag-bless nga ako ng sasakay. Naabutan ako. Ayaw, hindi. Libre yan. No? Pinipilit. Sige na, Father. Sige na, Father. Sabi ko, sige. Pag pinilit mo yan, mababangga yung sasakyan mo. Sabi ko. May kuhan. Father, para sa charity. Charity. Ikaw magbigay niyan sa mahirap. Ikaw, hindi ako. Paglabas mo mamaya, marami mahirap dyan. Bigay mo. Nung bibless ako ng bahay, pagka-bless ko ng bahay, inaabutan din ako ng envelope. Kung hindi po, libre ito, blessing ito ng Diyos. Sige na, Father, sige na, Father. Sabi ko, sige, pilitin mo, masusunog tong bahay mo. No? Ang tigas ng ulo nyo, sabi ko. Do good, the money follows. Amen? Yung iba, gustong-gusto nyo mag-preaching, pero ang habol, pera lang talaga. Love offering, tithing, ikapu. Ikapu lang naman talaga habol nila. Hindi yung Diyos. Wala silang pakialam sa kaluluwa mo. Gusto lang nila yung ikapu. Kaya, pag gumawa ka na mabuti at hindi ang Diyos ang dahilan, at iba ang dahilan mo, we would only be philanthropists rather than missionaries of the love of God. Amen?